Diyos aming Ama, dakila at napakabuti at walang katulad ang iyong katapatan. Ang iyong awa, ang iyong kahabagan ay laging bago bawat umaga. Kung gano'n tiyak ang pagsikat ng araw, gano'n din katyak ang iyong pagsama. At muli, patibayin mo ang bawat isa at magi kaming matatag, katulad mo, walang makapagpapatigil, walang makaliliglig, at walang makadadaig. Ikaw ang maluwalhati at ikaw ang maparangalan sa mensaheng inilagay mo sa aking puso at ngayon ay dadaloy sa aking bibig. At katulad ng malaking ilog, ang bawat isa ay magkaroon ng kaginhawahan. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang mensahe po ay never, never, never doubt God. 3 ulit po. Kapag ang isang katotohanan ay inulit ng paulit-ulit, at laging tandaan po natin, maging sa panahon ni Isaias, nagpahayag ang mga anghel, Holy, holy, holy is the Lord. Kaya never, 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 yun pong word na never ay wag na wag mong pag-aalinlanganan ang Diyos. At narinig natin doon sa patutuo, yung akala mo'y talo ka na, hindi po. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Kaya napakaganda at napakahalaga po na tayo ay mabuhay. Simple lamang po, number 1, stay in His presence every day. Number 2, so permit Him to live His life through you. And then thirdly, overflowing, rejoicing, prayer with thanksgiving. Banal na Espiritu, salamat. At ikaw ang nagtuturo sa amin. So, our part in this life is fellowship with God. God's part is that He will work and perform what He planned and what He will. Sa Isaiah 14:24, the Lord of hosts hath sworn, saying, surely as I have thoughts, so shall it come to pass, and as I have purpose, so shall it stand. So ang Panginoon ng mga hukbo ang namanata at sumumpa. At sinabi niya, buong katiyakan, kung ano ang inisip ko or what I intend. So what I have thought, that is the intention of God. What I have purpose, that is the plan of God. What I intend, so shall it come to pass. And what I have planned, it shall stand. So, hindi po pwedeng biguin ng buong impyerno ang plano ng Diyos. At kailangan ito ay maintindihan at maunawaan natin dahil ang buhay po ay hindi ibig sabihin wala ka ng pagdaraan ng hirap o pagdurusa o krisis. Kasama po yun. At doon po tayo lalong pinatitibay at pinalalakas ng Diyos ang ating buhay. Laging tandaan mo po, hindi po sa ating lakas at talino, kundi tanging ang ating pagsuko ng lubusan sa Diyos para siya ang masunod at mangyari ang kanyang ibig. Tingnan po natin sandali sa 1 John 3 mula sa verse 21. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. So nakita po natin yung patutuo. Isiniwalat ng Diyos yung mga bagay na dapat niyang talikdan. At nang sa gayon ay walang
hahatol sa kaniyang katayuan sa harapan ng Diyos. Ang laging tandaan po natin, our battlefield is not around us, our battlefield is in our mind and in our emotion. Sa isipan po at sa ating pakiramdam, nandun po ang labanan. Kaya kailangang matuto po tayo na magkaroon ng tiwala sa Diyos. Kung tayo ay sinusurot ng ating budhi sa kasalanan ng ating nagawa, isa po ang paraan, repentance. Balik loob agad sa Diyos at hingi agad ng tawad. Dahil maliwanag ang Biblia kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Buhay na buhay po sa patutuo. Laging ang Diyos ay hindi laban sa atin. Never. God will never be against us. He always loves us. He always desired that blessing na napigilan pansamantala ay maumpisahan ulit niya. Kaya napakaganda po. Kapag hindi na tayo hinahatulan ng ating puso, kung magkagayon, magkakaroon tayo ng tiwala sa Diyos. What is confidence? Tingnan po natin yung root word na confide. Hindi po sa ating pagpupunyagi, huwag mo pong aakalain na pag nagpunyagi ka, ikay magtatagumpay. Yes, materially, yes, earthly. Pero ang tagumpay pong walang kalungkutan ay, yun pong word na confide ay ikay nakikipag-usap sa Diyos ng personal. Amen? Sa Diyos mo, ikinukwento ang hindi mo maintindihan. At ang Diyos pa rin ang iyong pinararangalan. Beloved, yun pong word na beloved ay bosom brothers. Higit pa po yun sa physical na kapatid sa laman bilang tao. If our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Iurong natin sandali yung condemnation sa verse 19. And hereby we know that we are of the truths and shall assure our hearts before Him. So, dito po maliwanag na tayo mismo ang makakatuklas na tayo ay nasa katotohanan at yung puso natin mismo ang magbibigay ng paniniyak sa harapan ng Diyos. Amen? So, sa verse 20, ano po ang sabi? For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Ang repentance po ay pag-amin doon sa ating nagawang kasalanan, pag-amin doon sa ating nagawang pagsuway. Yun po ang repentance. Confession. Hindi ka lalayo sa Diyos. Lalapit ka sa Kanya. At pansinin po natin, if our heart condemn us, God is greater than our heart. Kung ang puso natin tayo ay hinahatulan, ang Diyos ay mas dakila kaysa ating puso. And what is the greatness of God? He knows all things. Nalulumbay tayo dahil akala natin tayo bigo. Pero alam ng Diyos ang mangyayari after the test. Ibinigay ang lahat ng sweldo. Kahit anong gawing pagbabanta, ang karunungan ay galing sa Diyos. Si David, nung siya ay pagdudahan sa kanyang pagtira doon sa lugar, kinatakutan bigla si David dahil si David ay pumatay ng Goliath. Ano ang ginawa niya? Nagpanggap siyang baliw. Siguro ay tumutulo ang kanyang laway. Pero laging tandaan po natin, the wisdom of God is higher than the wisdom of men. Hindi baling baliw tayo sa harapan ng tao, basta tayo matino sa harapan ng Diyos.
Kaya nga, huwag mong sisisihin at huwag kang mananatiling nasa paninisi sa iyong sarili. We don't have the right to judge ourselves. It is only God who is the lawgiver and He is the only judge. Kaya nga sa verse 22, and whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. So after asking for forgiveness, so there is now no condemnation in our heart, so we have now confidence in God. Sapagkat hindi po tayo pakikinggan ng Diyos kung tayo ay nag-aalinlangan sa Kanya. Doubt is a disastrous action. Huwag na huwag tayong mag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos kahit hindi natin maintindihan ang mga pangyayari. Napakaganda at napakahalaga na ating maunawaan. Sa aking buhay, yung parang kabiguan, malalaki po ito, pero yun yung nagbukas ng pintuan para sa malalaking connection para lalong lumawak ang ministeryo ng pangangaral sa radyo at telebisyon. If not for failures, if not for disasters, hindi ko po napasok yung bukas na pintuan na ang Diyos ang naghanda, na hindi ko alam pero alam niya. God knows who we are. He knows everything about us. But the sad thing is we don't know what He think toward us and for us. Kaya nga kailangang ating pakilusin ay tiwala at pag-asa sa Diyos. Yung akala mong kabiguan, yun po ay dinadala ka sa dapat mong maging pagkalagyan. So, pakikipag-usap po, fellowship is the prime thing na kailangan ginagawa natin if we shall remain in the presence of God. Pansinin po natin, wala sa ating mahilig ng mahaba ang panalangin. Why? Dahil hindi tayo sanay sa Diyos. Bukang bibig lamang sa atin ng Diyos. Pero kung magsasanay tayo, katulad ng patutuo kanina, naranasan niyang personal ang Diyos dun sa mismong labanan. Again, the battlefield is the mind and our emotion. Bakit po ba may mga nakakulong sa mental hospital? Bakit po ba maraming nakakulong sa bilangguan? Because they are mentally disturbed. And if there is disturbance in the mind, there will be an emotional disturbance. Mapapaihing hindi naman maiihi. Maduduming hindi naman madudumi. That is a perfect sign of anxiety in the mind that affect the emotion. Kaya kailangang maintindihan natin ang buhay nating relasyon sa Diyos. At matutunan natin na pag-ayos ang puso natin sa harapan ng Diyos at paano magiging maayos ang puso natin sa harapan ng Diyos. We keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Ano po kaya yung utos niya? Tingnan natin sa verse 23. And this is His commandment, singular, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ. So yun po ang utos. Na tayo ay sasampalataya. Yun pong word na believe ay hindi bukang bibig lang. Marami po sa atin ay bukang bibig lang, yes, I believe in Jesus, pero siya pa rin ang susunod pagdating na nasa gipit na. So yung word na believe po ay, ang ibig pong sabihin na you completely trust Him, you completely embrace Him. Ang word na ginamit sa Old Testament ay cleave. You cleave unto Him. Hindi ka papayag na hindi ka pagpalain ng Diyos katulad ni Jacob. Ang sabi niya, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pinagpapala. That is pray.
Panalangin hindi papayag na hindi matanggap ang katugunan. Yun po ang kulang sa atin at ang tawag doon ay prevailing prayer. Inihanda ng Diyos na ikaw at ako'y maging maunlad, pinagpala para maging pagpapala tayo sa marami, pero tamad tayong manalangin. At para mag-alab tayo sa panalangin, kailangan igisa tayo sa labanan. Ilagay tayo sa peligro, sapagkat ang pananalig ay makapangyarihan sa lugar na ika'y wala nang magagawa. And this is His commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and, kaya commandment singular, magkakambal po ito. So if you believe on the name of His Son, Jesus Christ, then we love one another. Hello? So as He gave us commandment, and this is His commandment as He gave us commandment. At ito ang kanyang utos, at ito ang ibinigay niya sa ating utos. At ano ang ibinigay na utos sa iyo at sa akin? To believe on the name of His Son, Jesus Christ. So who then is the one who gave the commandment? The Father. And this is His commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Then verse 24. And he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given us. So, the Father commanded us to believe on the name of His Son and to love one another. And what will be the result if we believe and if we love one another? And if we believe on the name of Jesus Christ, and if we love one another, what will be the result? The Spirit will live in us. Amen? And the Holy Spirit is the very evidence of the presence of God. And when the Spirit is in you, you always worship Him. When the Holy Spirit is working in you, you are not afraid of anything. Hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. At nais kong iyong maintindihan na ang gusto ng Diyos ay mabuhay tayo sa Kanyang presensya. And that requires fellowship. And the one who is in charge of fellowshipping with the Father and the Son is the Holy Spirit. Kaya kailangang maunawaan natin, intindihing mabuti. We have to stay in His presence, and staying in His presence is fellowship with God. Fellowship with God is the sole only work of the Holy Spirit. How shall you know that the Holy Spirit is in control of your life? Paano mo maunawaan na kontrolado ka ng banal na Espiritu? Na itanong mo na ba sa iyong sarili yon? Sa Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. So pansinin po natin, you are sealed unto the day of redemption. Ikaw ay tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. Ano po yun? Yun po yung pakikipagtagpo natin sa Panginoon sa ulap. Binuksan ko ang isang lumang-lumang notebook at nakita ko roon ang year 2002. At nandun ang aking mga naisulat sa conference ng Morris Cerullo Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia, May 22 to 26, 2002. At ang sabi ng isang speaker, si Dr. Charles Blair, at siya ay 81 years old noong 2002, at siya ay maraming taong naglilingkod sa Panginoon, at ang sabi niya, I believe that this, yun pong attended sa conference, you might be the last generation that will not die and see Jesus in the cloud. Aba, purihin ang Panginoon. And that was 17 years ago, at ipinakita sa akin ng Panginoon kagabi o kahapon ng hapon yung notebook na yun.
So, pansinin po natin, ang matibay po at matatag ay ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Tingnan mo ang iyong sarili at sabihin mo, tingnan mo yung nasa harapan natin, hinihintay niya ang pagbabalik ng Panginoon. At ano ang mangyayari sa mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Ang kanilang tatanggapin ay putong ng katwiran, the crown of righteousness. Amen? Kaya kailangan hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon para hindi ka naglilimayon at hindi ka nagugumon sa mga bagay ng sanlibutan ito. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Sa 1:13, ibalik natin Ephesians 1:13 para ipakita ko po yung selyo. Dahil sa huling panahon, ang maiiwan natin, ang tatak nila ay 666. Pero tayo, ang tatak natin ay Holy Spirit. And whom you also trusted after that you heard the word of truths, the gospel of your salvation. In whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Tingnan mo ang iyong katabi, tingnan mo ang kanyang noo. May tatak yan. Pero hindi natin kita. Pero kita ng buong impyerno that we are sealed with the Holy Spirit of promise. So, ang ipinangako ng Diyos kay Abraham sa Luke 1:13, ang ipinangako niya ay hindi kayamanan, hindi material na bagay. Ano ang kanyang ipinangako? Sa Luke 11:13, if you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ano po yung malalim na katotohanan dito? Ako at ang aking asawa, ang naibibigay lamang namin sa aming anak ay yung kaya namin. Pero ang Ama, ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu para ang lahat ng kailangan mo ay kayang ibigay sa iyo ng Diyos dahil ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Ito po yun. So, pansinin po natin ang differentiation at illustration. If you then being evil, yung earthly father, know how to give good gifts. Alam ninyo kung paano kayo magbigay ng magagandang regalo sa inyong mga anak. Making the truths. So, ito po, astounding itong truth na ito, kahindik-hindik itong katotohanan. How much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? So, if you have the Holy Spirit, nothing will be impossible for you. If you have the Holy Spirit, everything will be supplied to you. Everything will be provided. Good health, good in everything. Kaya napakaganda. Ibalik natin sa Ephesians 1:13. Nasa atin ang banal na Espiritu at selyado tayo ng banal na Espiritu. Hindi na kailangan tayo ay hangaan pa at igalang dahil maganda ang bahay natin, dahil ang pinakamagandang bahay ay ang ating katawan, dahil ang katawan natin templo ng banal na Espiritu. Verse 14, which is the earnest. Alam ko pong alam ninyo yung earnest money, pagbibili ka ng bahay, house and lot. Earnest money, paon ng bayad. Which is the earnest of our inheritance. So, ang banal na Espiritu, ang paon ng mana natin. Amen. Hallelujah. Until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, ikaw at ako ay tinanggap natin ang banal na Espiritu bilang pangunang mana. Saan tayo gagamitin ng banal na Espiritu para lahat ng kabilang sa ililigtas sa pamamagitan ng bawat isa sa atin ay maligtas at makasama natin, at yun ang kapuri-puri sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hallelujah! So ikaw at ako ay gamit ng banal na Espiritu para magligtas ang banal na Espiritu ng mga kaluluwa sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Kaya maraming pagod na Kristiyano dahil hindi nila alam na ang banal na Espiritu ang nagliligtas. Tayo lamang ay kasangkapan. Ibalik natin sa Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Grieve not. Ibig sabihin, huwag mong bigyan ng dalamhati o pighati ang banal na Espiritu dahil siyang magbibigay sa atin ng karunungan kung paano ang mga pagpapala na nakahanay para sa bawat isa sa atin ay makamit natin. It's only through the directives
and leading of the Holy Spirit that we shall accumulate everything that God has planned. Hindi ho pwedeng tayo ay mamatay na pulubi. Hindi ho pwede. Inalis nga tayo sa kahirapan dahil ang kahirapan at sakit ay bunga ng kasalanan. Tayo hinango sa kasalanan, inalis sa sakit at kahirapan at inilipat sa masaganang buhay at mismong si Jesucristo yung masaganang buhay na yon. The life abundance is Jesus Himself. So, ngayon, sa verse 31, paano napipighati ang banal na Espiritu? Yung narinig natin kanina, let all bitterness, lahat ng sama ng loob, lahat ng kapaitan, lahat ng muhi, lahat ng galit, lahat ng pagtutungayaw. Imagine 2 years na nakuha yung conversation. Hello. Pero napakalaki nung pagpapalang kakamtin niya, higit pa ron because there are 10,000 besides. Hello. Let all bitterness and wrath and anger and clamor, pagtutungayaw and evil speaking be put away from you with all malice. Na ibig sabihin talagang aalisin natin ito at hindi natin ito magagawa without the help of the Holy Spirit. Ano sabi sa verse 32, may ipapalit tayo. Pag may inalis kang masama, may ipapalit kang mabuti. Yung iba kasi, humingi lang ng tawa, dinalis, tapos pag iba na uli ang kausap, balik uli yung bitterness. Kailangan wala na tayong bitterness. Ang palaya na lang ang meron. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. At magi kayong mabait sa isa't isa. Malambot ang puso, nagpapatawad sa isa't isa katulad ng Diyos kay Kristo at para kay Kristo tayo ay pinatawad niya. So our forgiveness is for Christ's sake. Yan napakaganda at napakahalaga to stay in the presence of God by means of the Holy Spirit. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Kita po rito kung ano ang alak. Alam ko po na kayo ay nakatikim na ng alak at yun po ay nakapagbibigay sa atin ng katapangan yung ating pagiging kimi. Pag ikaw ay nakainom ng alak, ikay nagiging matabil ang dila. Kaya sabi ron, and be not drunk with wine wherein is excess. Dahil pag ang isang tao ay lango na sa alak, pati hindi dapat ikwento na problema sa bahay, na iikwento. Pero kapag ikay puspos ng Espiritu, ang ikukwento mo hindi ang buhay mo. Verse 19, ang ikukwento mo ay ang Diyos. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks for all things. Sa kabiguan, thank you, Lord. Sa pagkalugi, thank you, Lord. Sa kamatayan ng mahal sa buhay, thank you, Lord. Hello? Kasama po ba yun sa all things?
Nawalan ka ng pera, ay may babayaran ka bukas. Thank you, Lord. Give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. Na ibig sabihin ay tayo po ay magiging mapagpakumbaba at maamo at hindi tayo maghahatulan sa isa't isa. Kaya nga, permit Him to live His life through you. Pahintulutan mo ang Diyos na ang kaniyang buhay ay isagawa niya sa pamamagitan mo. Sa Psalm 60 verse 12, through our God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Ano po yung valiantly? Yun po ay buong giting at buong tapang. At makikita po natin na ang ating lalakaran ay lugar ng mga imposible. Lugar na hindi natin kayang gawin sa ating sariling talino at sikap at tiyaga. Through God, we shall do valiantly. Sa pamamagitan ng Diyos, makagagawa tayo ng mga dakilang gawain. So, dito makikita mo na kaya hindi tayo nagtatagumpay, meron tayong mga kaaway na hindi natin kita. Hello? So, dahil nga tayo puspos ng Espiritu lagi, tayo ay lalakad sang-ayon sa patnubay ng banal na Espiritu at sa ating pagsunod na lagi tayong nagagalak, lagi tayong dumadalangin at lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos anuman ang nangyayari sa atin sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, anong gagawin ng Diyos? He shall tread down our enemies. Kanyang aalisin, papalisin niya ang lahat ng kaaway na humahadlang sa atin. Mga patibong niya ay kanyang sisirain at tayo lalakad sa gitna ng lahat ng pwesto ng kaaway na hindi tayo masisira. Why? Dahil inalis na ng Diyos ang paninira ng kaaway at lahat ng magagalit sa atin dahil tayo ay puspos ng Espiritu, lahat ng nagagalit sa atin sasalutin. Those who will hate you, I will plague them. Lahat ng namumuhay sa inyo, sila'y sasalutin ko ng lahat ng kasamaan, sabi ng Diyos. So that they will be put to shame and they will understand that you are my children. Kapatid, it's through our God. So spend time in the presence of God, fellowship with God. Dahil ang sabi ng Panginoon, do not neglect, do not forget your first love. First love before anything else. Huwag kang makikipagkita kanino man hanggat hindi ka nakikipagniig sa Diyos sa umaga. Huwag kang gagawa ng anumang gawain hanggat hindi ka nakikipagniig sa Diyos. Fellowship first, and that is first love. At titiyakin ko sa inyo na mahihiya ang sakit at karamdaman sa inyong katawan. Hindi ka mahahawakan ng masama. Bakit? Dahil you are untouchable. Why? Because you are overflowing with the mighty presence of the Holy Spirit. And another evidence that you are overflowing with the power of the Holy Spirit, you always love. You always forgive. You are so merciful. Kaya nga ang sabi niya sa Isaiah 58, hindi yung inyong pag-aayuno ang aking tinatanggap dahil nag-aayuno kayo para sa inyong kabutihan. Ito ang pag-aayunong ibig ko at kayo'y magniningning at magliliwanag. Tulungan ninyo ang mga mahirap, damitan ninyo ang mga hubad at pakainin ninyo ang mga dukha. At mismo sinabi ng Panginoon, this is the best fasting and sacrifice that we have to do. At ang sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo sa pinakaaba kong kapatid ay ginawa mo sa akin. Kaya kailangan, mga kapatid, na tayo mapuspos ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil napakaganda po ng kanyang pangarap para sa kanyang sarili sa pamamagitan natin. Pangarap niya, pero tayo ang gagantimpalaan. At ang gagawin lamang natin ay sumunod. Mahirap po ba ang sumunod? So, ang buhay niya ay buhay na masagana. At meron po tayong ilang gawain at ito po ay yung practical application of the Word of God. Kailangan po na ating isinasabuhay ang salita ng Diyos. At ito po ay napakaganda na ating isabuhay ang kanyang salita. Sa James 1, verse 22.
At ang utos po dito, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. The Holy Spirit best work is through the word. Ang pinakamahusay na paggawa ng banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mismo ang Panginoon na nagsabi, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish. So if you are doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Verse 23. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. So, ang tagapakinig lang at hindi manggagawa ay katulad lang ng isang tao na humarap sa salamin na nalamin at makikita niya ang kanyang sarili. So, the Word of God, when we are hearing the Word of God, it is like a mirror. Ang makikita natin ay ang ating sariling pagkatao at buhay. Verse 24. Paano mo pakikinabangan ang salita ng Diyos? For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Ang salita ng Diyos ang magsisiwalat kung ako ay sinungaling. Ang salita ng Diyos ang magsisiwalat kung hindi ako tapat sa relasyon. Ang salita ng Diyos ang magsisiwalat kung hindi ako tapat sa aking asawa, sa aming mga anak. Ang salita ng Diyos. At yun, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binabasa ko araw-araw, ay magpapakita sa akin kung anong uri ako ng tao. At para makinabang ako sa salita ng Diyos, kung ano ang nakikita ko na buhay kong salungat sa salita ng Diyos, iaayos ko para umayon sa salita ng Diyos. At ang sabi sa verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So sino raw ang pagpapalain sa lahat ng kanyang gagawin? Ang sabi rito, ang sino mang nakatingin sa sakdal na batas ng kalayaan at nagpatuloy doon at hindi siya makakalimuting tagapakinig, sa halip ay manggagawa ng gawain. Doer of the work, and what is that work in the word? This man shall be blessed in his deed. At itong taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. And what is that deed that will be blessed? Ito po yun. Continuing in the perfect law of liberty. So, we shall be blessed in doing the word. Kaya nga, nais kong iyong makitang mabuti. Bakit po ang mga alagad ay dadalwa ang prayer request? Ano ang unang prayer request ng mga alagad? Teach us to pray. Ang pangalawang prayer request nila, increase our faith. So, ang ibig sabihin, ay hindi marunong manalangin ng mga alagad. So, ang marunong manalangin, ang kanyang hihingin sa Diyos sa panalangin ay kanyang matatanggap. At ano ang kanilang batayan na hindi sila marunong manalangin? Ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi na salamat Ama at lagi mo akong dinidinig sa aking panalangin. Ibig sabihin, 100% all of the time ay tinutugon ng Ama ang kahilingan ng anak. At yun ang gusto nila. At ang Panginoon, pag nanalangin, ang may sakit ay gumagaling, ang lumpoy lumulundag at ang bulag ay nakakakita. At kanilang pinag-aralang mabuti ang buhay ng Panginoon. At isa ang lumitaw na dahilan ng kanyang kadakilaan at mga tagumpay, isa, buhay ng panalangin. If you want greatness and God desires us to ask for greatness, then be great in prayer. Teach us to pray. Increase our faiths. Turuan mo kaming manalangin. Paunlarin mo ang aming pananalig. At makikita po natin, ano ang pananalig? Pananalig is this. You will see the invisible that others will have no right to see.
You will hear mysterious truths that others will never hear. And then you will do the impossible things that you receive from God as He commanded it. Kaya nga, makikita po natin na ang Diyos ay buhay sa atin araw-araw at Siya ang pumapatnubay sa iyo at sa akin at Siya ang nagpapatibay sa iyo at sa akin at Siya ang nagbibigay ng katiyakan na tayo'y patungo sa ulap, sa piling niya, sa pakikipagtagpo sa araw na yon. And when we are face to face with Jesus, we will see Him face to face. Ang ibig pong sabihin, ikaw at ako ay kahawig ng Panginoong Hesukristo. Tinanong ang isang magiginto at ang tanong nung nagtanong, paano mo mapapatunayan? May sukatan ka ba para makuha mo ang purity ng gold? Sabi niya, hindi ko na kailangan ang panukat. Pakukuluan ko yung ginto. At kapag pinakuluan ko yun, hindi ko pa nakikita ang mukha ko doon sa pinakukuluan kong ginto, hindi pa puro yun. Hello? So, ang kanyang paraan na pagkilatis na puro ang ginto, pag dumating na ang pagkakataon sa kanyang pag-aapoy doon sa ginto, pag nakita na niya ang kanyang sarili, dalisay na ang ginto. At ikaw at ako sa pamamagitan ng mga pagsubok ay dinadalisay at kaya tayo nagiging dalisay dahil tayo walang aray kundi tayo ay puro papuri, panalangin at pagsamba at pagpapasalamat. Yun po ang dalisay na buhay. Ika'y laging nagagalak, ika'y laging nagpupuri. Isip-isipin mo po si Abraham. Sabi ng Diyos, magiging kang ama ng dakilang bansa. 25 years siyang naghintay. At matanda na siya, kaya mahirap na siyang magkaanak. Matanda na rin si Sarah, mahirap na rin magdalang tao. At tumupad ba ang Diyos sa kanyang pangako? Yes. Kaya ang Isaac, ang ibig sabihin, laughter, dahil tumawa silang pareho. Ako, nung sabihin ng Diyos, 100 years old, kumanda ka, Abraham, magkakaanak ka na. Natawa siya. At si Sarah, nung sabihin din, 1 year before na siya magsilang, natawa rin, kaya ang pangalang Isaac ay laughter. Nakatatawa dahil isinilang sa katandaan. Ngayon, pagkatapos po noon, di ibinigay yung kaisa-isang anak, si Isaac. At hiniling ng Diyos na ialay bilang isang sacrifice. Kaya nga po, makikita po natin, susunod ba si Abraham? Kung ginamit niya ang kanyang isipan, susuway siya sa Diyos. Kung ginamit niya ang kanyang pakiramdam, dahil na-develop na ang sobrang pagmamahal niya kay Isaac dahil uniko iho kay Sarah. Susundin ba niya ang Diyos? Hindi nagpaliwanag ang Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Basta sabi, ialay mo ang iyong anak. At sumunod siya sa Diyos. At marahil sinabi niya, Isaac, ikaw ang aking iaalay. At dahil si Isaac ay nahubog sa Diyos, opo, tatay. Kaya sila magkasama na pumunta sa bundok. May dala ng panggatong. Naiwan yung mga katulong, diyan kayo at kami mag-aalay. At kanya nang inihanda para saksakin si Isaac. Biglang may malakas na tinig. That is an ultimate test whether Abraham will obey God. Sabihin mo, ultimate test. Whether he will obey or disobey God. At nung kanyang itatarak na ang balaraw, sumigaw ang tinig ng Diyos. Huwag mong ituloy. At saka lumitaw ang isang ram, isang iaalay na hayop. At ano ang kapahayagan ng Diyos kay Abraham? I am Jehovah Jireh. Yun pong Jehovah Jireh, hindi po ang full meaning nun ay God provider. Hindi po. Ang full meaning po nun sa Hebreo ay God sees.
So nakikita ng Diyos ang before, present, and after. Kita po ng Diyos ang dahilan niya kung ano yung nangyari sa atin sa nakaraan. Pag titingnan mo ang nakaraan, marami tayong kabiguan, marami tayong kapaguran, marami tayong pagkakasakit, marami tayong panghihina, marami tayong pagkalugi. Pero ang Diyos ay alam niya kung saan tayo dadalhin sa kasalukuyan. At kapag tayo naging masunurin sa Diyos sa kasalukuyan, tiyak ang ating kinabukasan. Ang katiyakan ng ating kinabukasan ay wala sa hanap buhay, wala din sa mundong ito. Ang katiyakan ng ating buhay ay nasa kamay ng Diyos sapagkat hawak niya ang lahat ng ating kailangan. At ang napakaganda sa Diyos, hindi niya sasabihin kung ano ang kanyang gagawin sa iyo. We have to take it day by day. Kaya hindi pwedeng lumamya, pwedeng lumamlam ako sa kanya dahil hindi niya isinisiwalat ng buo ang kanyang gagawin. Kailangan makuha ko yun na detalye, maliliit na detalye, at yun ay dugtong-dugtong. At ang nadidevelop doon ay ang total surrender, total submission, and giving Him permission to do what He wills. Kapag ipinaubaya mo ang buhay mo sa Diyos, ito ang titiyakin ko sa inyo, yung lahat ng pagpapalang nabinbin ay dadaloy ngayong buwang ito kung ikaw ay magsusuko ng lubos at buong buo ng iyong buong buhay sapagkat ang Diyos lamang ang may alam kung ano ang nakatakda sa iyo. Nais kong lahat po tayo maging maunlad sa buhay ng panalangin at ibig kong lahat tayo ay magkaroon ng 100% answer to all our prayer requests. Personal na karanasan nating bawat isa. At ang sabi po sa Matthew 17:20, ipakikita ko po sa inyo that you must never doubt. At ang sabi po dito, and Jesus said unto them, because of your unbelief. So doubt will result to unbelief, and unbelief will result to departing from God. Kapag tayo nag-alinlangan sa katapatan ng Diyos, tayo hindi sasampalataya sa Diyos at pag hindi natin sinampalatayanan ng Diyos, iiwanan natin ng Diyos. Huwag nawang mangyari. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Hindi po yung bundok na ating nakikitang bundok, makiling bundok, banaho. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Ang bundok po dito ay isang hadlang at ang hadlang ay kung paano palalayain yung inaalihan ng dyablo. At ang hadlang ay ang dyablo para ang inaalihan ng dyablo lumaya sa panggugulo ng dyablo. At pansinin po natin, ang pananalig po ang kailangan para palayasin ng dyablo. If you have faith as a grain of mustard seed, hindi po ito yung gulay na mustasa. Yung mustard seed po ito isang mataas na puno. Na pag ito'y itinanim mo, napakaliit po noon. If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you. Verse 21, how with this kind goeth not out, but by prayer and fasting. So, paano raw mangyayari yun? By prayer and fasting. Sa 21:21, ito na may tungkol sa fig tree. At ang fig tree po ay, ang ibig sabihin, unfruitfulness. Kaya kung unfruitful ang ating buhay, merong hadlang. Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this, which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and it shall be done. What is a fig tree? Fig tree is not only a tree, it is also symbolic of worship. So fig tree is symbolic of worship. Without worship, there will be no fruitfulness. Kung hindi ka palasamba sa Diyos, hindi ka uunlad. Hindi ka mananagana. Ang nananagana lamang ay ang mga sumasamba sa Diyos. Hindi ninyo narinig? Ang mga mananagana lamang ay ang mga sumasamba sa Diyos. And what is worship? Ang root word po nun ay worth. Pagbibigay ng halaga. So worship is to praise God. So when you worship, you enter into a battlefield. Worship is warfare. Amen? And our enemy is our mind and our emotion. Dahil mapapansin natin tayo sumasamba, tayo ay umaawit ng mga papuri sa Diyos, maaalaala natin, pambihira siya.
Ginawan ko na lahat ng kabutihan. Kailan sisingit yung ating hinanakit? Sa panahon ng pagsamba. Hanggat hindi mo inaayos yung iyong sama ng loob, ay hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba. Kailangan ikay laya sa lahat ng mga sama ng loob. At kapag naiayos mo yung sama ng loob, kaya sabi rin ng Panginoon, kung kayo mag-aalay at maghatid sa dambahan at may maalaala kang kagalit, iyo munang ilagay sa tabi ang iyong iaalay at makipagkasundo ka. Forgive others so that you will be forgiven. So, pansinin po natin, ang dinidevelop ko po sa inyo rito ay ang isang makapangyarihang buhay ng panalangin. If you are great in prayer, then you will be a great person. Lahat ng negosyong pasukin mo magiging maunlad. Why? Because you are great in prayer. At sa verse 22, ano po ang sabi? And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Amen. So if you say to this mountain that block your fruitfulness, if you say, kaya sasabihin mo, in the name of Jesus, I will be fruitful starting today. And every day I will be fruitful. And that fruit is love. And so when you are in love, then you will be fruitful, and whatever you speak of, God will honor. And whatever your hands find to do, God will honor. And you will be prosperous in every way. Amen? So, ang isa pa, kaya nga po ito'y buhay na buhay sa akin. Ang isa pa sa Mark 11, ito'y magkatulad din po sa verse 23. Mark 11:23, nais kong bigyan ng diin ang panalangin. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Kailangan magsanay ka po na sang-ayon sa pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? That your children will be mighty on earth, and your rooms will be filled with various riches. So, ang riches po ay hindi pera lang. Ang riches po ay tumutukoy sa kapayapaan. Ang riches po ay tumutukoy sa kapanatagan. Ibig sabihin, hindi ka naaaburido dahil ikaw ay laging nasa presensya ng Diyos. Sa verse 24, therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Kailangan pong lahat tayo ay magkaroon ng kasanayan sa panalangin, laging may tugon. At ako ay naniniwala na matatanggap natin kung magsasanay tayong laging humihingi sa Diyos sa panalangin. Sa John 14, verse 12. At ang sabi po ron, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do. Henceforth I go into my Father. Sino pa ang makatitiyak na tutugunin siya sa panalangin? Yung gumagawa ng gawain ng Panginoon. Yung gumagawa ng mga ginawa ng Panginoon. At ano po ang sabi sa verse 13? And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Why is it that He will do what we ask for? For the Father's glory, through the Son. Kaya nga po, ito po'y inyong isulat, ito po'y balik-balikan ninyo at pwede ninyong hingin sa Diyos yung katugunan sa panalangin dahil ginagawa ninyo yung inaasahan niyang ating gagawin. Sa 15:7 ng John, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hihingin ninyo ang inyong ibig, at ito ay gagawin sa inyo. Hallelujah. Sa 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. You should bring fruit, and that your fruit should remain. And what is that fruit? Love. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Sigurado po na pag humingi tayo, ating tatanggapin. Kaya huwag mong pag-aanilanganan kung nabalam, basta paniwalaan mo, natanggap ko na. Paniwalaan mo, magpuri ka sa Diyos, natanggap ko na, nasa akin na.
At sa 16:23 bilang huling talata sa panalangin, nawa ito ay inyong maisabuhay. And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. So again, my challenge to everyone, never doubt God. Always believe that what He intends, He is able to perform. Whatever He planned, He will come it to pass. Kaya kapatid, maganda ang kinabukasan ng bawat isa sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ang kinabukasan mo. Mangyayari ang plano ng Diyos sa iyo. Mag-alala ka lang lagi. Mag-nalangin ka lang lagi. Magpasalamat ka lamang lagi. Kaya sabihin mo, Lord, teach me how to pray. Lord, increase my faith. Lord, show me open doors. Lord, lock the doors that will disturb me. So help me, Father, in Jesus Christ's name. And everyone shout Amen. Hallelujah! Amen! Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.